Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sins. Come be my Savior, Lord and friend. Efeso 2:15 na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman ng ating Panginoong Hesus, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan. Kautusan, nomos, batas, entole, at palatuntunan, ito po yung mga dogma upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan sapagkat ang Hintil po at ang mga Hudyo ay may dibisyon. Merong pagkakaalitan at ang pagkakaalitan ay ang kautusan. Kaya ang ginawa ng Panginoon Hesus, nang siya'y namatay, inalis po niya ang kautusan. Walang iba kundi ang Ten Commandments, ang Old. Ginamit naman niyang talata, yung sulat ni Apostol Pablo sa taga-Epeso, Kapitulo 2 ang talata ay 15. Ganito naman po ang pagkasabi, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ang kanya namang unawa dito ay ang inalis daw ay yung 10 utos. Wala naman po ditong inalis na 10 utos. Wala ka dito mababasang 10 utos na inalis. Kung inyo pong basahin ng context, ang usapin dito ay yung pagtutuli. Ang kanya pong binasa ay 2:15, atin munang itaas sa context ng talata dito sa bandang verse 11. Ganito pong pagkasabi. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, yung mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, na yung tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipa ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. So, makikita natin ang dinidiscuss dito ni Pablo yung tungkol sa pagtutuli, tungkol doon sa mga hintil na hindi tuli. Kasi alam po nyo, nung una, yung mga hintil sa kultura o sa kautusan ng mga Hudyo, ay hindi po sila nakikipag-usap sa mga hintil o sa taga-ibang lupa. Kasi kapag sila nakipag-usap doon sa mga hintil, ay kanilang inaakala na sila ay nagiging marumi o karumal-dumal. Kasi ang turing nila dyan sa mga hindi tuli na yan ay marumi at karumal-dumal. Kaya nga, yun ang pader. Yun ang pader na nakaharang sa kanilang dalawa, kung kaya't hindi sila nagkakaroon ng pakikisalamuha sa bawat isa. Yun. Yun ang inalis ng ating Panginoong Kristo. Kasi ipinaunawa ng ating Panginoong Hesus dito sa mga Hudyo na ito, na itong mga hintil, ay hindi na dapat ituring na marumi at karumal-dumal, sapagkat ito'y mga taong ito'y kasama rin sa tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya nga makikita nyo dun sa Gawa, Kapitulo 10, ang talata ay 28. Yun. Sa pangitain na ipinakita ng Diyos kay Pedro, ay pinaunawa ng Panginoon na itong mga hintil ay hindi mo dapat ituring na marumi at karumal-dumal. Kasi yan ay mga tinubos din ng ating Panginoon sa Kristo. Iniibig din yan ng ating Diyos. Kasama yan sa iniligtas ng Diyos ng kanyang mahalagang dugo. Kaya mababasa nyo subukan natin basahin po. Sa aklat ng Gawa, yan, sa pangitain ni Pedro, ay doon ipinaunawa ng Diyos na itong mga hintil ay hindi mo dapat ituring na marumi at karumal-dumal. Katulad ngayon sa karanasan ni Cornelio. Si Cornelio ang sabi roon ay matatakotin sa Diyos,
yan, maibigin sa paglilimos, sa pagtulong sa kapwa, ay kung kaya inutusan ng Diyos si Pedro na puntahan yung mga hintil at aralan. Yan, ibalita yung nagliligtas na pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Turuan ng mga aral ng Diyos. Yun ang ipinaunawa ng Diyos kay Apostol Pedro. Kaya pinuntahan niya si Cornelio. Inyo pong tingnan sa 10:28 ng Aklat ng Mga Gawa. Itong sabi, pagdating ni Pedro sa bahay ni Cornelio, ay sinabi ni Pedro sa kanila, sabi, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao ay huwag kong tawaging marumi o karumalduman. Kaya yun ang pagpapaunawa ng Diyos dito sa mga apostol na itong mga hintil na ito ay hindi na dapat nilang ituring na marumi o karumalduman sapagkat ito nga ay kasama sa tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. So yun ang essence, yun ang diwa ng sinasabi dun sa Efeso 2. Yan. Ang inalis doon na kautusan ay yung kautusan ng pagtutuli, yung pagtatangi. Yung pader na humaharang sa kanila ay iyon. Yun ang inalis ng ating Panginoong Jesucristo. Pinag-isa na yung hintil at saka yung Hudyo. Kaya nga sabi roon, nung una, yung mga hintil na yan, mga hindi tuli, ay mga hiwalay kay Kristo, walang Diyos at walang pag-asa. Pero sabi doon sa 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na nung unang panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Yan, tinutukoy niya yung mga hintil na dati nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na sa gitna na nagpapahiwalay. Yun. Iginiba, inalis na yung discrimination na inalis as pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ipinakilala ng Panginoon dito sa mga Hudyo na ito na sila'y wala ng pagkakaiba. Yan. Kahit na yung mga Hudyo ay pinagkalooban ng mga kautusan, ng kung ano-ano, ng mga paglilingkod sa Diyos, ay hindi na yung dahilan para sila ay magkaroon ng gap, kundi sila ay pinag-isa, ang sabi roon. Iginiba na yung pader na nakapagitan sa kanila, sa pagitan ng hintil at ng mga Hudyo. Sa 15 nga, inalis ang pagkakaalis pamamagitan ng kanyang laman. Yun nga, yung mga kautusan, ay yung kautusan ng pagtutuli. Ibig sabihin, kahit na hindi tuloy itong mga hintil at tuloy itong mga Hudyo, ay sila'y pinag-isa. Huwag nang ituring ng mga Hudyo na ito'y marumi at karumalduman. Kundi bagkus ay aralan din at ilapit sa ating Panginoon. Yun ang gustong sabihin ni Apostol Pablo doon sa Efeso 2. Kita niyo pagdating sa 19, itong sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, sabi niya sa mga hintil, kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Ibig sabihin, hindi na kayo mga hintil o mga manlalakbay, kundi kayo yung mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Yun, kapag ang isang hintil ay naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay siya ay ibinibilang na sa bayan ng Diyos. Hindi na siya itinuturing na taga-ibang lupa o hintil. Yun, inalis na yung nakapagitan. Siya ay kaisa na ng mga Hudyo. Wala diyang inalis na 10 utos. Kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, I have not come to abolish the law. Nagtataka po bakit ang mga ito bawat nakakita ng inalis na kautusan ay sasabihin kaagad yung 10 utos ang inalis. Walang ganong itinuturo ang Biblia. Kasi magkakasalungatan yan Sasalungat tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ipinagpauna na ng Biblia. Ang kautusan ng Diyos ay nangatatag magpakailan-kailanman. Sabi naman ni Kristo, hindi ako naparito upang pawalang bisa ang kautusan. Sabi niya, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa. Sa anumang paraan, ang isang tuldok o isang kudit sa kautusan ay hindi mawawala hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya pag kayo nakabasa dito sa Biblia ng mga pinawi, inalis na kautusan, ay hindi po yung tumutukoy sa 10 utos. Yan. Pag inyong pinag-aralan nyo ay tumutukoy doon sa mga seremonyal na kautusan. Iba naman yun doon sa 10 utos.
Yung 10 utos kasi isinulat sa 2 tapyas na bato ng daliri ng Diyos. At dito sa bagong kasunduan na isinulat naman ng Diyos saan? Sa puso at isipan ng mga tao. Hindi kailanman yun mawawala. Yun ay nananatili. Kaya dyan sa Efeso 2, 11 hanggang 15 at 19, ay wala pong 10 utos dyan na pinawi. Walang 10 utos na inalis. Ang inalis diyan ay yung mga seremonyalis na kautos ng kagaya, partikular, at makikita naman sa konteksto, ay yung pagtutuli. Yun, kautosan ng pagtutuli. Na hindi na usapin sa pagitan ng Hudyo at ng Hintil yung tuli at hindi tuli. Ang mahalaga ay tuli yung puso. Yung nanampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Again, walang sinasabing 10 utos na inalis sa Efeso 2, kahit pa sa buong Biblia. Kung inalis yan, kahit nga sila, sumusunod naman diyan. Kahit nga sila, tinutupad naman nila yan, mga kautosan na yan. Hindi nga sila sumasamba sa ribulto. Sabihin nila inalis, bakit? Tinutupad nila yung siyam. Ang ayaw lang naman nila dyan, yung ika-4 na utos. Idinamay lang nila yung buong 10 utos. Na kaya, yan, mali ang kanilang mga pagkaunawa. Yun ang tamang context. Yan ang tamang unawa sa Efeso 2:15, 11 hanggang 19. So, wala pong 10 utos na inalis diyan sa Efeso 2:11 hanggang 19.